Halos 3 sa bawat 10 Pilipino ang naitalang mahirap noong unang 6 na buwan ng 2012 ayon yan sa pinakahuling datos ng National Statistics Coordination Board. Halos wala raw itong pinagkaiba sa parehong panahon noong 2009 sa kabila ng iniuulat na pagganda ng ekonomiya ng bansa. May news to go si Bernadette Reyes. Sunod-sunod ang mga indikasyon daw ng pagganda ng ekonomiya ng Pilipinas na ibinibida ng Pangulo. Mula sa paglago ng gross domestic product o kabuuang nalikhang produkto at serbisyo sa loob ng bansa nitong 2012. At pagkamit ng investment grade status ng Pilipinas mula sa International Credit Rating Agency na Fitch hanggang sa pagpalo sa 7,000 mark ng Philippine Stock Exchange na isang panibagong record high. Pero para sa ilang ordinaryong Juan, hindi raw nila ramdam ang pag-asenso. Eto, walang makain. Isang beses isang araw. Mag-a-apply pa, wala na pang-apply, wala pang kuhang requirements. Katunayan, ayon sa datos ng National Statistical Coordination Board, 27.9% o halos 3 sa 10 Pilipino ang mahirap noong unang 6 na buwan noong 2012. Halos walang ipinag-iba sa parehong panahon noong 2009. Sa panahong yan, para raw makamit ang mga pangunahing pangangailangan ng isang pamilyang may 5 miyembro, dapat ay may buwan ng kita sila na aabot sa 7,821 pesos pataas kada buwan. Mahigit 5,000 naman daw ang dapat na budget para may sapat na makain ng pamilyang may 5 miyembro. Pero tila konserbatibo pa nga ang batayang yan dahil kung yan ang susundin, lalabas na mahigit 12 piso lang ang budget sa bawat miyembro ng pamilya sa isang kainan. Kaya naman hindi katakataka kung bakit malayo ang bilang ng mahihirap ng NSCB sa bilang ng mga nagsasabing mahirap sila sa survey ng SWS noong 2012 na nasa 55%. For the poor kasi, the main way that they will participate in an economy is kung makahanap sila ng trabaho. Unless we can really, siguro, as they say, make a significant dent in the ability ng economy to generate jobs, no? That might hinder yung very poor from participating, no, in the so-called formal economy. Ayon sa NEDA, kung wala pa ang Pantawid Pamilyang Pilipino program ng gobyerno, kung saan halos 4 na milyong pamilya ang nakikinabang, mas maraming Pilipino pa ang naghihirap ngayon. This cannot be done overnight. We really need to establish credibility in our economy, the credibility in our institutions so that investors would put their money into this country. The quality of our infrastructure would have to be at par with our competitors. Ang mga yan, nangyayari na raw ayon sa palasyo at ang epekto nito mararamdaman na raw ng mga Pilipino. Ang inaasahan po natin ay lalo pong dumami yung mga trabaho at mas marami po tayong mga kababayan na makahanap ng mga ganitong trabaho. Bernadette Reyes, GMA News.